Sa episode na ito ng Creepy Pinoy Stories, samahan ninyo ako sa isang nakakakilabot na paglalakbay sa liblib na baryo sa Mindanao, kung saan ang alamat ng kapre ay hindi lang basta kwento. Isang akademiko ang nagpunta roon para mag-imbestiga, ngunit ang kanyang pagdududa ay unti-unting napalitan ng takot nang makaharap niya ang hindi maipaliwanag na mga pangyayari. Sa gitna ng gubat, isang matandang misteryoso ang nagdala sa kanya sa mundo ng mga kapre, at sa isang iglap, ang hindi niya pinaniniwalaan ay naging bahagi ng kanyang bangungot. Ano ang kanyang natuklasan at paano ito nag-iwan ng marka sa kanyang buhay? Alamin natin ang buong kwento. May kilala akong akademiko na nagpunta sa isang liblib na baryo sa Mindanao para mag-imbestiga tungkol sa isang alamat ng kapre. Ang sabi niya sa akin, hindi naman daw talaga siya naniniwala sa mga kapre. Ang gusto lang daw niyang malaman ay kung paano nagsimula ang alamat at kung ano ang epekto nito sa komunidad. Sa pag-iimbestiga niya ay may nakilala siyang matanda na nagkwento sa kanya na minsan daw ay nakasalubong nito yung kapre. At pinakita pa sa kanya ng matanda yung sugat nito sa balikat na parang kagat ng tao. Sabi ng kakilala ko, kinilabutan daw siya noong makita niya yung sugat. Dahil kahit na hindi siya naniniwala sa mga kapre, ay nakaramdam siya ng takot. Paano kung totoo nga ang kapre? Paano kung may mangyari sa kanya habang nag-iimbestiga siya? Naisip daw ng kakilala ko na umalis na lang sa baryo at hindi na ituloy yung pag-iimbestiga. Pero naisip daw niya na baka nagsisinungaling lang yung matanda. Baka kagat lang ng aso yung sugat nito at nagpapatawa lang. Kaya nagpasya siya na hamunin yung matanda. Sabi niya, kung talagang nakasalubong nito yung kapre, ay isama siya sa gubat at ipakita sa kanya yung kapre. Sabi niya, ang iniisip niya noon ay tatanggi yung matanda at doon niya mapapatunayan na nagsisinungaling lang ito. Pero sa gulat niya ay pumayag yung matanda. Kinabukasan daw ay pumasok sila sa gubat. Habang naglalakad ay may nararamdaman daw siyang kakaiba. Parang may nakatingin sa kanila, pero hindi niya na lang pinansin dahil baka raw guni-guni lang niya. Nagkuwento raw yung matanda habang naglalakad sila. Sabi nito, yung kapre raw ay nakatira sa isang malaking puno sa gitna ng gubat. Ang sabi pa ng matanda ay hindi lang ito ang nakasalubong ng kapre. Marami na raw itong nabiktima ng mga mangingisda at mga batang paslit na naglalaro sa gubat. Habang nagkukwento yung matanda ay unti-unti na siyang nakakaramdam ng takot. Na-realize niya na hindi siya handa para sa kung ano man ang makakaharap nila sa gubat. Gusto na sana niyang magpaalam sa matanda na bumalik na lang sila sa baryo, pero bigla raw nawala yung matanda. Nagtaka siya kung saan ito nagpunta. Nilibot niya ng tingin yung paligid pero wala talaga yung matanda. Tinawag niya ito pero walang sumasagot. Doon na siya kinabahan. Tumingin siya sa mga puno at doon niya nakita yung mga lumulutang na bagay na parang mga mata na nakatingin sa kanya. Doon niya naisip na baka totoo nga yung kapre. Tumakbo siya at sa pagtakbo niya ay nakita niya yung malaking puno. Sa likod ng puno ay nakita niya yung matanda na may kausap. Nagtago siya sa isang puno at sinilip yung kinakausap ng matanda. Wala siyang makita dahil natatakpan ng malaking puno yung kausap ng matanda. Pero naririnig niya na may mahinang boses na nanggagaling doon. Lumabas siya sa pinagtataguan niya at lumapit doon sa matanda. Nakita siya noon ng matanda at parang nagulat pa ito. Pero hindi na siya pinansin ng matanda at nagpatuloy lang ito sa pakikipag-usap. Nakita niya na nag-aalok ng tabako yung matanda at doon niya naisip na baka kausap nito yung kapre. Nakaramdam siya ng takot at gusto na niyang tumakbo pero hindi niya magawa dahil gusto niyang makita yung kapre. Lumapit siya at unti-unti niyang nakita yung kausap ng matanda.
Isang napakalaking nilalang na may mahabang buhok at kulay, kayumangging balat. Nakatalikod ito sa kanya kaya hindi niya makita yung mukha. Tumigil siya sa paglalakad at nagkubli sa likod ng malaking puno. Hindi niya alam kung gaano katagal siyang nakatayo roon at nakikinig sa usapan ng matanda at ng kapre. Pero nang marinig niya na nagpaalam na yung kapre, ay lumabas siya sa pinagtataguan niya. Nakatalikod na noon yung kapre at naglalakad palayo. Pero bago ito tuluyang makalayo, ay nilingon siya nito. Doon niya nakita yung mga pulang mata ng kapre. Nakangiti ito sa kanya at nagpakawala ng napakalakas na buga ng usok. Nabilawkan siya at napaubo. Naramdaman na lang niya na may kumagat sa balikat niya. Napasigaw siya sa sakit at nawala ng malay. Pagkagising daw niya ay nasa kubo na siya ng matanda. May benda na yung balikat niya at wala na ron yung matanda. Tumayo siya at lumabas ng kubo. Nakita niya yung matanda na nagwawalis sa bakuran. Nilapitan niya ito at tinanong kung ano ang nangyari. Sabi ng matanda ay nakasalubong daw nila yung kapre. Kaya lang ay hindi ito nakapaghanda ng tabako. Kaya nagalit ito at tinangkang kagatin siya. Mabuti na lang daw at napakiusapan niya ang kapre na huwag siyang kainin at tabako na lang ang kapalit. Kaya raw pala ay nag-aalok ng tabako yung matanda ay dahil para sa kapre pala yun. Hindi na siya nakapagsalita. Ang alam lang niya ay gusto na niyang umalis doon sa baryo at hindi na bumalik pa. Hanggang ngayon ay may bakas pa rin yung kagat ng kapre sa balikat ng kakilala ko. Sabi niya sa akin, tuwing nakikita niya yung kagat na yon, ay naaalala niya yung karanasan niya sa kapre. Dati raw ay hindi siya naniniwala sa mga alamat, pero ngayon ay isa na siya sa mga taong takot sa mga ito. Ang kwento natin ngayon ay nagpapaalala na minsan ang hindi natin pinaniniwalaan ay maaring maging bahagi ng ating bangungot. Salamat sa pakikinig mga ka-creepy. Huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang nakakatakot na kwento. Hanggang sa susunod na kabanata, ingat sa mga anino sa dilim.